Salita mo, Kristong mahal, Espiritu bumubuhay, nagtuturot, umakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Napupuring kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo." Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin po natin ang mga katabi natin ng good afternoon. Isang mainit na good afternoon sa ating lahat, mga kapatid. Pero kung gaano kainit ang panahon, nandito tayo, Biyernes bago ang mahal na araw, mas mainit nating ipinapakita ang ating maigting na debosyon at pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papurit pasasalamat sa hapon na ito. Isang malakas at mas mainit na palakpak ng papuri para sa Kanya, mga kapatid. Pero talagang alam mo ninyo, makikita, mababa na agang sa mukha ninyo kung gaano kayo nagdurusa sa tindi ng init ngayon. Pumapalakpak kayo pero ang mukha ninyo pang Biyernes Santo na talaga. Grabe kasi ang init, Father. Tagan-tagaktak ay kanina pagbaba ko ng Karyedo, maglakad lang, ang dami pa namang tao ngayon sa Karyedo. Ang init talaga. Mararamdaman mo na yung mahal na araw. At mga kapatid, alam mo ninyo, Biyernes, bago ang mahal na araw, meron tayong isa pang ginugunita. Bukod sa ating debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno, Biyernes, bago ang mahal na araw, inaalala natin
pinahahalagahan natin ang pagdurusang dinanas ni Maria. Kaya ang tawag sa Biyernes na ito, bago ang mahal na araw, ay Biyernes de Dolores. The sorrows of Mary. Siguro kung meron mang isang taong sobrang kinakabahan na sa mga sandaling ito, kung meron mang isang taong sobrang nang nagdadalamhati, nagdurusa, yan ay walang iba kundi ang kanyang ina. Just imagine, alam ni Maria, nalalapit na ang oras na makikita ko in my own eyes, sa harap ko mismo, masasaksihan ko ang unti-unti nilang pagpatay sa anak ko. Wow! Just imagine kung gaano kasakit yon. Eh, nung bata ho yung mga anak ko ninyo, di ba? Ito pinakamasakit. Kapag may mahirap, kapag may masakit doon sa bata, iyak ng iyak, no? Hindi mo alam kung paano mo patatahanin. Tinatanong mo, ano bang masakit sa'yo? Iiyak pa lalo ng malakas. Ang ending, nakita mo yung sarili mo, ikaw nang umiiyak. Kasi hindi mo nga maintindihan kung anong masakit sa kanya. At mga kapatid, pagtanda ho natin, siguro mamimiss nyo yung nanay nyo kung wala na. At kung buhay pang nanay ninyo, alam ninyo kung anong ibig sabihin nito. Na kahit gaano mo pa itago ang pinoproblema mo ngayon, kahit gaano mo pa itago ang lungkot mo ngayon, I tell you, nararamdaman niya yan. Alam niya yan. Naranasan mo ba yung nililihim mo, tinatago mo dahil ayaw mo siyang masaktan, dahil ayaw mo siyang mabigla, dahil matanda na siya, isang beses bigla kanyang tatanungin, anak, may problema ka ba? Okay ka lang ba? Eh galing tayo sa kanya. Dugo ng kanyang dugo, laman ng kanyang laman. Ganon ang dalamhati ni Maria. Kaya itong Biyernes na ito ay inaalay natin sa kanya. Sinasamahan din natin si Maria sa kanyang pagdadalamhati ngayon. Kagaya ng ating pag-alala, ipagdasal natin ngayon ang mga kagaya ni Maria, ang mga nanay, mga magulang na nagdadalamhati ngayon dahil sa mga anak nilang may sakit, dahil sa mga anak nilang nakakulong, dahil sa mga anak nilang may matinding problema, dahil sa mga anak nilang pinababayaan na sila. Let us pray for them and let us join them in this hour of their great suffering, loneliness, and pain. Alam ho ninyo kung ano yung isa sa mga pinakamahirap na naranasan ni Maria, yung naranasan ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon, o yung dinanas ni Jeremias. Alam ho ninyo si Kristo ilang beses pinagtangkaan ng kanyang buhay. Gusto siyang batuhin, di ba? Sabi sa Ebanghelyo. Sa bandang huli, inulit na naman nila. Gusto ulit siyang batuhin. At hindi lang ito yon, maraming pagkakataon na gusto siyang batuhin, hulihin, patayin na. Pero bakit hindi nangyari yun? Sabi ng kasulatan, hindi pa niya oras. Masakit yun. Yung maparatangan ka. Ano ang sabi ni Jeremias sa unang pagbasa? Yung maparatangan ka, mapagbintangan ka ng ibang tao, minsan kaya mo eh. Sasabihin mo, anyway, hindi naman nila ako kilala. Ba't ko papansinin sila? Hindi naman nila talaga ako nakikilala. Bakit ko papatulan? Pero ito ang pinakamasakit, yung sinabi ni Jeremias, pati matalik kong kaibigan, pinagtatangkaan ng aking buhay. Masakit yun. Yung mga taong kasabay mo palang kumakain, yung mga taong masabay mo palang tumatawa, yung mga taong kasabay mo palang naglalakad, yung mga taong katabi mo pala, huwag nyo nang tignan na masama yung katabi ninyo ngayon, sila pala ang magtatangka ng buhay mo. Sila pala ang nag-iisip kung paano ka masasaktan, kung paano ka mahihirapan, kung paano ka aagawan,
kung paano ka tatalunin. At naranasan din ni Kristo yon. Nung umuwi siya sa kanyang bayan, ano ang sabi niya? Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Kaya mga kapatid, sa ngayong mahal na araw, ito ang isama nating ialay sa Diyos. Kung paano naniwala si Jeremias, Panginoon, nasa panig kita. Hindi ko sila papatulan. Yun ang lagi ko sinasabi sa inyo. Kahit anong mangyari, huwag mo hayaang sirain ninuman ang iyong kabutihan. Kung gusto nyong gumanti sa kanila, lagi ko kayong tinuturuan. Kung gusto nyong gumanti, piliin nyo pa rin maging mabuti. That is the best way to face them. Huwag mong hahayaan na maging katulad kanila. And worst, maging malala ka pa kaysa sa kanila. Hayaan mong ang Diyos, sabi ni Jeremias, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Buong buhay, mapapahiya sila. Buong buhay, maghihirap sila. Buong buhay, malulungkot sila. Kaya, bakit mo sasayangin ang lakas, ang oras na binibigay pa ng Diyos para sa buhay mo? Kaya nga si Kristo, habang siya ay nagtuturo, nagpapagaling, nagpapakain, marami pa rin naman kasabay nito yung mga taong naninira sa Kanya. Kasabay nito yung mga taong nagtatangka ng buhay niya. Pero anong ginawa ni Kristo? O dumaan lang siya sa gitna nila. Tumakas siya sa gitna nila. Hindi dahil talo siya. Hindi dahil totoo ang bintang sa Kanya. Ano ang sabi ng kasulatan? Sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, buhay ka pa. Ang oras na binibigay ng Diyos sa iyo ay huwag mong gamitin sa masama. Ang oras na natitira sa iyo ay huwag mong sayangin sa mga maling bagay, sa mga maling tao. Alam mo ninyo, noong Sabado, sa aming parokya, sa Assumption, nagkaroon kami ng Parish Lenten Pilgrimage. 5 buses kami. Nagpunta kami sa 7 simbahan, magagandang simbahan ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ang gaganda ng simbahan. 5 buses kami. So, mahirap po kontrolin. Lalo na kung medyo mas maraming senior na kasama, na laging ang unang istasyon ay ang banyo. So, ang dami, ang hirap. Napuno ho yung buses, kaya ako'y napilitan, hindi man napilitan, pinili ko na lang na sumakay doon sa L3, na wala pang aircon. Alam naman yung mga nagbayad, ang pasakayin ko doon sa L300 na walang aircon, so ako na lang. Ngayon doon sa unang simbang pinuntahan namin, napakaganda, Our Lady of the Rosary Parish sa Angeles, Pampanga. Medyo na-late kami ng dating, kaya nagmamadali. Alam niyo po yung pinagparkingan ng aming sasakyan, sa katabi ng isang ginagawang tore, mataas, bell tower yata yun. Nung sasakay na kami, biglang bumagsak ang napakalaking tubo sa tabi ko. Galing sa taas. Nagsigawan yung mga trabahador. Ako'y nagmamadali ng sumakay. Kaya pagtingin ko, sabi ko lang, ay, bumagsak. Pero nung hapon, habang nakasakay ako at naalala ko, muntik na ako doon . Hindi ko pa siguro oras. Sa pagkapatuloy ng misa natin, lahat tayo, maraming karanasan, hindi ng muntik na, kundi karanasan ng pagliligtas ng Diyos. At araw-araw, ginagawa niya yan. Kaya araw-araw, wag na wag mong sasayangin ang binibigay pa niyang pagkakataon. Hindi mo pa oras. Amen.